So kung gusto nyong makita yung mga kailangan yung printing materials, ilalagay ko na lang sa description yung Excel file kung gusto nyong bumili ng mga materials tungkol dyan sa printing, no? So ayun, what's up sa inyo mga tropa? Nagbabalik na naman tayo sa ating printing channel dahil sobrang init nga ngayong araw na to. Wala akong maisip na i-content at bigla na lang may nag-message sa akin netong post daw neto ni idol natin. Makikita natin dito, sabi niya, ano ang pwede mong i-advise sa kapwa mo negosyante? Comment down below. Dahil sobrang init ng panahon, grabe, nakakagigil talaga yung init. So, kayo ba mga tropa, ano yung may a-advise nyo sa mga kapwa nyo negosyante, lalong-lalo na sa mga baguhan? So, ako, no, ang insight ko dito, no, kumbaga yung comment ko dito sa mga pwede kong i-advise sa inyo, simula pa lang nung una, ang unang-una ko talagang i-advise sa mga kapwa ko negosyante, lalo na sa mga baguhan, ay alamin nyo yung tunay na presyo ng mga binibili ninyong mga materyales. Lalo na yung mga printers, yung mga ink, yung mga bond paper, at wag kayong magpapauto sa mga napapanood nyo na mga vloggers na sobrang sikat na hindi porket sobrang dami nilang mga subscribers ay maniniwala na kayo. Maniwala kayo sa mga legit na nagbibigay ng experience. Hindi ko sinasabi na legit lahat ng binibigay ko sa inyo, pero hindi ako nagtatago ng mga kung ano-anong pangit na output. Sinasabi ko talaga sa inyo kung pangit o maganda. Ayun yung unang-una kong i-advise sa inyo. Never na magbabago yon. Sa mga gustong sumugal sa pagbibusiness, alamin nyo muna yung tunay na presyo ng mga materyales, kasi dyan magsisimula yung pagpresyo ninyo sa inyong mga produkto. Kung sobrang mahal nyo nabili yung mga printer, ang original price lang pala ay 5,000 or 4,000, tapos nabili nyo ng 8,000 dahil nga nauto kayo, lalong-lalo na yung mga Epson 121, Epson 3210, Epson 5290 na tigti 13,000 lang, pero nabili mo ng 15,000 or 18,000 dahil nga nauto ka. Luging-lugi ka na agad. Diyan na masisira yung pagpipresyo mo ng iyong mga produkto sa printing. Bago kayo sumugal, mag-training kayo, manood kayo. Maraming libreng training dyan, or mag-DIY kayo ng panonood. Once na nakapanood kayo ng tutorial, bumili kayo ng mga gamit, practicein nyo, wag nyo munang ibenta. Unang-una nyong bentahan yung sarili nyo. Kumbaga, popondohan nyo yung sarili nyo. Gumawa kayo ng mga product dyan, invitation. Kayo muna yung tumangkilik ng sarili nyong mga product sa printing bago nyo ibenta. Kagaya ng merong isang vloggers dyan na tinuturo, gumamit daw ng QWAF na phototop, tapos sticker yung pinaka main business nyo. So once na gumamit ka ng QWAF na phototop, luging-lugi ka na dahil sobrang pangit ng QWAF na phototop, talagang tumatabingi or natatanggal kagad yung adhesive, basta may experience nyo yan. So ayun yung una kong i-advise sa inyo. Bali pangalawa na pala yun, no? Dahil nga yung una, alamin nyo yung presyo, and then yung pangalawa, i-experience nyo muna sa sarili nyo yung mga gagawin yung produkto bago nyo ibenta. So magbasa-basa pa tayo dito ng mga nagko-comment dito. Sabi dito ni Pusing, ewan ko kung ito talaga yung tunay niyang pangalan. Sabi niya dito, wag magpadalos-dalos sa pag-open ng printing shop tapos kukuha ka ng machine na pagka mahal-mahal. Nagsimula ako sa maliit na Epson 120. Ayun, tandaan nyo, wag kayong padalos-dalos kasi mayroong mga nang-uuto na sikat na printing dyan. Sobrang mapang-uto talaga yung mga target niya, yung mga baguhan na gunggong na talagang syempre mapapabilib ka sa mga videos niya, kung lalong-lalo na kung wala kang alam sa printing. Akala mo tunay yung mga sinasabi niya, yun pala binibait ka lang niya, binibingwit ka lang niya para bumili ng mga produkto sa kanya. Diba?
So magbasa-basa pa tayo dito. Consistency is the key plus hustle. Ayan, totoo. Ayan yung may advice natin sa kapwa negosyante natin tungkol nga dito sa printing. Kahit anong negosyo, consistency is the key. Parang sa mga nagtitinda sa tabi-tabi ng mga pagkain, mas lamang na bumenta yung hindi masarap na nagbebenta ng pagkain dyan kaysa doon sa masarap nga pero lagi ka namang sarado. Kung hindi ka masarap na magluto yung binibenta mo, kung lagi ka namang open, time to time makukuha mo yung feedback ng mga tao and then time to time mag-i-improve ka. Yun yung napaka-importante, yung consistency. Lagi kang open. Kung hindi mo kayang i-accommodate, pagtiyagaan mo, i-accommodate mo pa rin. Kung talagang hindi mo kayang i-accommodate, wag na wag nyo silang sasabihin na ay wala kaming ganyang service. So ito yung pinaka natutunan ko sa pagbi-business. Yung kapag merong nagtanong sa iyo ng isang product, ang sasabihin mo out of stock. So, kung hindi mo alam yon, ganun yung sasabihin mo, ay, out of stock pa ako ng materials na ganyan eh. Para yung time interval na sinabi mong out of stock, dun ka magpa-practice kung paano magagawa yung itinatanong sa'yo ng customer. Halimbawa, nagtanong sa'yo yung customer, boss, gumagawa ba ng invitation? Ay, out of stock pa yung materials ko dyan eh. Kasi, yun yung sasabihin mo, kasi nga hindi mo pa alam gawin yon. So, magbigay ka ng konting time frame, aralin mo kung paano ginagawa yung invitation, and then, once na makita mo yung customer mo, sabihin mo, boss, meron na akong invitation pala, ganito. Kaya ko na yung sliding invitation. Kaya ko na yung mga, yung pinaglalagyan ng mga candy, yon. Diba? So, ganun. Ayun yung mga tatandaan yung mga idea. So, napakadami ko pang pwedeng sabihin sa inyo ng mga pwede nating i-advise, pero mas lamang pa rin talaga yung kayo talaga yung makaka-experience talaga nung kapag ka nagsisimula na kayo. At eto pa, no, sa pagbi-business talaga, kahit anong business, meron talagang taon or merong araw na matumal talaga. Yan yung susubukin ka talaga ng tadhana dyan. Tapos, meron din naman talagang pagod-pagod ka, yung wala kang tulog. So, madadaanan mo lahat yan. Yung tumal, yung paglago, yung pagpaldo-paldo, yun talaga, may experience mo yan. Dati, meron tayong computer shop, ilang unit yung computer shop ko, 12. Syempre talagang sobrang lakas kumita nun. Sa isang buwan, parang nakaka 1,000 ata yung nakukuha ko dun. And then, syempre, dumating yung pandemic, talagang nalugi tayo. Nagsara yung mga printing shop, nagsara yung mga computer shop, at nagkaroon na ng mga computer yung mga bata, nauso na yung mga mobile games. So, ganun talaga sa isang business, merong lugi talaga. Talagang sugal talaga ang business talaga. So, magbasa-basa pa tayo dito. Huwag kang maghahabol sa customer lalo pag kinukumpara presyo mo sa iba. Eto, tamang-tama to. Kung namahalan sa'yo yung customer mo, talagang hayaan mo lang siya, no? Mag-stay ka lang dun sa value mo na yon. Pero, eto, it doesn't count to sa mga taong nanglalamang. 'Di ba? Nagigets nyo ako? Yung printer, isipin nyo 5,000. Pepresyon mo ng 8,500. Halos wala ka namang ginawa dun. And then, yung Epson 5290, wala ka namang gagawin dun. Pinatungan mo ng 5,000. 'Di ba? It doesn't count dun sa mga nagbebenta ng printer na napakamahal na sasabihin mo yung wag kang maghabol sa customer kung ikukumpara mo yon. Pwedeng ikumpara mo yung presyo mo dahil syempre wais ka. Pero yung iba yung ginagawa talaga, no? Iba yung kinakraft talaga. Sa ewan ko kung magigets nyo yung sinasabi ko, no? Medyo conflicting kasi. Sana malinawan kayo tungkol dun sa sinasabi ko na nagbebenta ng overprice at nagbebenta talaga nung kung ano talaga yung value nung kinaraff niya. Sana nagets nyo. So, ayun, eto pa yung pinaka-importante, wag na wag kayong yung tipong sobrang mahal na magbenta, yung tipong overpriced talaga. Yung tipong sky is the limit kayo, walang ganon mga tropa. Maaaring makakatsamba kayo ng paldo-paldo sa mga ganong customer na nauuto mo kung talagang sobrang nag-overprice ka. Pero mas malaki yung kikitain mo at mas masarap sa kalooban yung nagbibenta ka ng tamang presyo. No? Yung mga inchik nga, 'di ba? Kumita lang ng konti
pero maraming bumibili. Pumapaldo-paldo. Pero wag ka naman magbibenta nung parang pang candy na lang yung tutubuin nyo. May experience nyo yan. At experience is the key. Talaga yan yung maipapayo ko talaga sa inyo sa mga nagne-negosyo dyan. So marami pang comment dito. Eto, basahin natin to. For me, wala kasing naniniwala ako na kakayahan, galing at diskarte, nag-excel tayo sa kanya-kanyang field na pinili natin. Siguro in general na lang talaga, wag haluan ng katarantaduhan yung 20 years mong pinaghirapan. Kaya medyo hindi ko magets yung point neto. Eto ba, umutang para lumaki ang negosyo, hindi para sa bisyo. Eto sa pagbi-business talaga, maaaring kailangan mo talagang umutang para meron kang maipambili ng materials. Pero, timbrihan mo rin kung magkano yung uutangin mo. Kung yung uutangin mo ay talagang luging-lugi ka, eto, bibigyan ko kayo ng tip. Wag na wag kayong uutang sa home credit ng pera. Dahil napakalaki ng mga tubo niyan, tsaka sa mga online app, para lang bumili kayo ng printing materials ninyo. Yung mga pay later, eto yung pay later mo, ipang bibili mo ng printer na overpriced, double damage ka ng pagkalugi mo. Sinasabi ko sa'yo. Wag na wag kayong bibili ng mga ganyan. Kung gagamit kayo ng pay later sa Shopee or last pay later, ang piliin nyo yung mga printer talaga na tama yung presyo. Dahil yung pay later, malaki na yung itutubo sa inyo Pero swerte nyo kung meron kayong mga zero interest. Sana nagigets nyo kung mag-i-pay later kayo, bilihin nyo yung tamang presyo ng printer, hindi yung printer na presyo na super overpriced. Wala naman talagang easy money. Ito lahat galing sa pagod, pero meron talagang tsamba-tsamba sa business dun Kapag halimbawa nanalo ka sa mga bidding or nakachamba ka ng customer na medyo galante, ayun naman talaga. At sinasabi ko sa inyo, bilang napakatagal ko na rin nagnenegosyo ng mga kung anik-anik, eto mas matatandaan nyo yung mga customer na nagbibigay sa inyo ng mga tip kesa yung sa mga customer na lagi nagpapagawa sa inyo. Ewan ko kung sa akin ko lang na-experience yun. Ang dami kasing lagi sa akin nagpapagawa, pero nakakalimutan ko yung mga pagbumukha nila. Mas natatandaan ko yung mga tip, yung mga nagbibigay sa akin ng tip. Ewan ko. Wala, naalala ko lang, ano lang yan, parang joke lang yun, eto, diskarte, sipag at tiyaga, samahan mo ng dasal. Ayan, tunay yan. Eto yung mga pundasyon din dyan na kailangan yung tandaan kung magsisimula kayo ng business. Sobrang dami ko pang pwedeng i-share, pero yun talaga yung pinaka-fundamentals na kailangan yung malaman yung makabili kayo ng eksaktong presyo nung inyong mga materials, lalong-lalo na yung pigment ink na 400 lang yung original price. Pagka nakabili ka ng 650 na pigment ink, ay nauto ka nun 100%. Eto meron pang nag-comment dito, sabi dito, manood ng tips mula sa The Printing Shack. Ayan, manood kayo ng mga tips kung saan-saan. Napaka-importante niyan. At sinasabi ko sa inyo, kung manonood kayo ng mga videos kung kaninong Poncio Pilato, ay hindi porket sobrang dami niyang subscribers ay tunay yung sinasabi niya. 100% or 50%, 60% inuuto lang kayo niyan. Lalong-lalo na yung nagpapagamit ng QAF na laminating film na gagamitin nyo sa inyong mga vinyl stickers, sa mga printable. Ay nako, talagang sasakit yung ulo nyo. Hindi nyo alam kung ano yung na-experience ko dyan, kung paano ako napahiya dyan dahil dyan sa QAF na phototop na yan. Putragis yung QAF na phototop na yan. Nakaka-bad trip talaga pag naaalala ko. Sorry sa mga basta may experience niya kung gumagamit kayo ng QAF na phototop na glossy, leche yan. Ito hindi lalago ang printing business mo kung hindi ka tutulong sa ibang nagpiprinting. Siguro dito na natin tatapusin to. Magbasa-basa na lang din kayo dito. Ito yung pinakalas natin. Sa printing business, hindi mo mape-perfect lahat. Hindi mo malalaman lahat ng knowledge. Kumbaga, hindi ka 100% na alam mo lahat. Kasi sobrang lawak ng printing. Maaaring yung isa, alam niya, ikaw hindi mo alam. So, maganda yung meron kayong sharing. Ako nagtatanong ako kay Bentek talaga personally pagka meron akong hindi alam. Napakabait niya ni Bentek, sobra.
kahit na nung simula pa lang ako talagang nagre-replay siya. Kaya ako rin ipinush etong YouTube channel ko, no. Sobrang bait niya ni Bentek, talagang hindi rin siya nagtatago ng mga tips. Talagang binibigay niya din lahat, no. Once na nagtanong ka diyan, kung hindi yan busy, nagre-replay talaga agad yan. Shoutout diyan kay Bentek. At isa pa, no, eto si Mami Epi. Pero minsan kasi merong mga point na hindi ko trip kay Mami Epi no. Tungkol dun sa hindi daw kinakalibrate yung cameo. Ayun, medyo hindi ko siya na tripan doon. So, ayun, i-explore nyo yung kung anong tatahakin yung business. Huwag kayong mag-stay lang sa isang tao. Huwag lang kayong mag-stay sa akin. Manood din kayo ng iba. Kasi marami rin akong hindi alam na alam nila. No? Ganun naman talaga. Hindi mo mapaperfect yan. Although sobrang dami kong tips sa mga hindi nakakakilala sa akin, no. Graduate din ako ng computer engineering. Talagang tapos ako noon. So nakapag-decide ako na mag-business na lang dahil sobrang toxic talaga sa industry na pinasok ko, no. Mas na-enjoy ko yung dito, business. Sobrang dami kong mga pinagagawa sa buhay. Nagpo-photographer din ako, nag-e-editor din ako. So napakagandang mga experience yung pwede kong i-share sa inyo. So comment down below kung ano yung mga gusto nyo ring i-advise sa kapwa nating mga negosyante. Tandaan nyo, no, magsisimula talaga kayo sa napakaliit lang. Kumbaga grade 1, grade 2, grade 3. Ganun din yan sa business, no. Una-una lang, dahan-dahan lang. So kung gusto nyong makita yung mga kailangan yung printing materials, ilalagay ko na lang sa description yung Excel file kung gusto nyong bumili ng mga materials tungkol dyan sa printing, no. So ayun, dito na natin tatapusin to. Like, share, and subscribe. At inuulit ko, kung gusto nyo magsimula ng printing business, panoorin nyo yung video na to, ilalagay ko sa description, at saka yung files na to para i-check nyo yung mga legit na presyo na mga bibilihin yung materials, hindi yung nagpapauto kayo kung kani-kaninong Poncio Pilato. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento